Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan habang nanonood ng ating panibagong aralin sa araw na ito. So tayo ay nasa quarter 1 week 3 ng ating aralin sa GMRC para sa ikalimang baitang at ang ating tatalakayin para sa linggong ito ay pag-iimpok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan. So bakit kaya mahalaga na tayo ay matutong mag-impok o mag-ipon para sa ating kinabukasan? So ito yung ilan lamang sa ating tatalakayin sa araling ito. So simulan na natin ang ating pag-aaral. So narito yung kasanayan na iyong dapat na matutunan. So nakapagsasanay sa pagiging maagap sa pamamagitan ng pagtupad ng plano ng pagkonsumo o paggasto sa loob ng isang linggo ng may pagsasaalang-alang sa mga bagay na iipunin ayon sa sariling kakayahan. Narito naman ang ating mga layuning pagkatuto na dapat na matamo mo pagkatapos ang linggong ito. Para sa ating unang araw, tayo ay magkakaroon ng maiksing balik-aral. Maalala mo kaya? May magandang alaala ka ba o may maalala ka na mahalagang pangyayari sa iyong buhay ayon sa nakasaad na mga yugto? Pagbigay kahit isa lamang bawat yugto at isulat ito sa patlang. So may natatandaan ka ba na kwento? Siguro para sa yugto na 1 hanggang 2 taon. Kasi syempre hindi natin talaga lubos pa na maaalala yung mga karanasan natin nung tayo ay 1 to 2 years old, hindi ba? So may naalala ka bang kwento ng iyong nanay o tatay o ng iyong tagapag-alaga nung ikaw ay 1 to 2 years old? Gayon din 3 to 6 at 7 to 12 or 7 to 11 or 7 to 10 years old. So ano ba yung mga mahalaga, masasayang pangyayari o hindi masayang pangyayari na naganap sa iyong buhay sa mga yugtong ito? Okay, so atin ang linangin ang kahalagahan sa pagkatuto sa ating aralin para sa linggong ito. Tayo ay magkakaroon ng maikling dula. So pipili ang ating guro ng isang tagapagsalaysay at isa para katawanin si Mario at isa naman bilang si Mina. At ating basahin ng may damdamin ang kanilang usapan. Mario at si Mina. So tagapagsalaysay, uwian na, pauwi na sina Mina at Mario habang naglalakad pakinggan ang kanilang usapan. Uy Mario, sabay na tayo. Oo Mina, sabay na tayo. Pero teka, dadaan lang ako sandali sa tindahan. Ano ba ang bibilhin mo? Bibili lang ako ng potato chips at soft drinks. Naku, huwag yun. Di mo ba alam? Masama na sa atin ang mga iyon. Mabuti pa, prutas ang bilhin mo. Pagkatapos, uminom ka na lang ng maraming tubig. Hindi ko naman madalas gawin ito. Pero dyan, nag-uumpisa ang pagnanais na lagi kang kumain nito. Naalala mo ba ang napanood natin sa telebisyon? Titigil sa paglalakad si Mario at magkakamot ng ulo. Iyong batang nagkasakit sa bituka dahil sa sobrang pagkain ng junk food? Kung sa bagay, oo nga maalat at maraming ang sangkap ang potato chips na masama sa katawan natin. Sige, sa bahay na lang ako kakain. Tiyak may prutas sa amin. Mag-high five sina Mario at Mina. Kailangan nga pala 8 basong tubig ang iniinom natin araw-araw. Kailangan sundin natin ang mga wastong gawi sa pagkain upang hindi tayo magkasakit. Paano tayo makapagtitipid at makakapag-impok kung magkakasakit tayo? Sabay na maglalakad ulit ang dalawa. Oo nga, paano tayo makapagtitipid at makakapag-impok kung magkakasakit tayo? Pag nagkasakit tayo, tiyak ubos ang ipon ni nanay at tatay. Kumain rin tayo sa tamang oras para malayo tayo sa sakit. Tama ka, Mina. Kung walang magkakasakit sa ating pamilya, makatitipid tayo sa gastusin at tuloy-tuloy ang pag-iimpok ng ating pamilya para sa ating kinabukasan. Oo, kahit sa ganitong paraan lamang ay makapagtitipid at makakapag-impok tayo. O sige, dito na ako, bukas uli. Sige, sabay tayo uli bukas. So narito ang ating mga gabay na tanong. Bakit pinigilan ni Mina si Mario na bumili ng potato chips at soft drinks? So una, dahil hindi maganda ang pagkain nito
at pag-inom ng soft drink sa ating katawan, at may napabalita na nagkasakit sa bituka dahil sa pagkain ng sobrang potato chips. Okay, so pagpatuloy natin, paano naunawaan ni Mario na mali ang kanyang gagawin? So paano niya ba naunawaan? So ipinaliwanag ni Mina, hindi ba? Yung kanilang napanood mula doon sa napanood na yun ay napag-isip-isip ni Mario na hindi nga maganda at masama sa katawan, lalo na ng isang bata ang pagkain ng maraming potato chips. So ikaw, nagkaroon ka na ba ng pagkakataon sa buhay mo na kailangan mong mamili kung junk food o wastong pagkain ng kakainin, at ano ang iyong ginawa? So dumating ba yun sa punto ng buhay mo na parang paglabas mo ng school, ang dami mong nakitang nagtitinda ng cotton candy, nagtitinda ng palamig, nagtitinda ng scramble, nagtitinda ng tusok-tusok, at talagang parang takam na takam ka. Pero naisip mo, o dahil may kaibigan kang mabait, sabi sa iyo na sa bahay na lang tayo magmerienda, o yung halimbawa kasama mo yung nakababata mong kapatid o may ate at kuya ka, at sabi sa iyo na sa bahay na lang tayo kumain, siguradong may merienda sa bahay, at pinaghanda tayo ni nanay. Kumbaga mas masustansya iyon kaysa sa yung mga nakikita natin sa labas. So ano ba yung iyong ginawa? Nakaya mo bang pigilan ang iyong sarili o talagang bumili ka ng tusok-tusok? So ano yung naramdaman mo sa pagpili? Nahirapan ka ba? Talaga bang parang hindi ka makapag-decide kung bibili ka nito o uuwi na lamang sa bahay? So kung bibigyan ka ng isa pang pagkakataon, ulitin mo ba yung ginawa mo at bakit? So paano mo ipapamahagi sa iba ang mga natutuhan mo? Para sa ating ikalawang araw, okay, so unti-unti na nating palalimin yung ating pagtalakay sa ating paksa sa linggong ito. So edukasyon at kaalaman sa pagtitipid at pag-iimpok. So sino sa inyo ang kumakain ng tirang ulam at pagkain? So isulat at itala ang kanilang dahilan. Meron ba sa inyo na kumakain ng tirang ulam at pagkain? O meron sa inyo na medyo gusto nyo sa tanghali ibang ulam, sa umaga ibang almusal, sa tanghali ibang tanghalian, at sa gabi ibang hapunan? At sino naman dito ang walang problema kung anong kung ano yung nakahain sa lamesa, yun ang kinakain, at kumbaga hanggat may natitira pang ulam ay hindi naghahanap ng panibagong ulam. Okay, at bakit? So kami, talagang medyo sinanay kami na kung ano yung nasa lamesa, yun ang kakainin. So kung ayaw mo, edi magtiis ka. Hindi ba? Kung ano yung nandyan sa mesa, yun ang kainin. Kung isa lang ang ulam dyan, kung yan ang ulam sa maghapon at yun lang ang mayroon, edi yun ang kakainin. Kasi, kumbaga, baka nagtitipid, hindi ba? At hindi ganun kalaki ang budget para sa pagkain para sa loob ng isang buwan. So talagang, o kaya naman talagang naka-budget lamang yung ulam. O sa isang araw, sa Lunes, ito lang ulam natin. Martes, ito ang ulam. Miyerkules hanggang Linggo. O kung maluwag-luwag naman, Lunes, dalawang ulam, no? Isa sa tanghalian, isa sa hapunan. O Martes, ganun din. O pagdating ng Linggo, medyo maganda ang tita ni nanay o ni tatay. Sa umaga, masarap ang almusal. Sa tanghalian, dalawang pares ang ulam. At sa hapunan, iba ulit ang set ng ulam. Okay. So, ano ang mga naitalang pinakamaraming dahilan kung bakit kumakain ng mga tirang pagkain? At ano yung naitalang pinakamaraming dahilan kung bakit hindi kumakain ng tirang pagkain? Ano ang mangyayari kung hindi kakainin ang mga tirang pagkain? So, alam ko, lagi nyo naririnig ito, no? Parang, pag laging sinasabi sa atin ng mga magulang natin o yung mga mas nakakatanda na, ang dami-daming mga batang nagugutom, ang dami-daming taong hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw. Pero dahil pilosopo ka, no, sasabihin mo kapag inubos ko po ba to, mabubusog sila. So parang ganon yung sagot ng iba. Pero ang punto, no, yung punto de vista talaga na gustong ipaintindi sa atin ay huwag tayong magsayang ng grasya. Huwag tayong magsayang ng pagkain at hindi dapat pinaglalaruan ang pagkain kasi hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makakain ng 3 hanggang 5 beses o higit pa sa isang araw. Tapos tayo, hindi kakainin yung mga tirang pagkain na malinis naman. Okay.
So tayo ay magtungo sa ating basa, tanong at sagot. So basahin natin ang maikling kwento at sagutin natin ang mga gabay na tanong. Okay, so mula impulse buyer to wise saver. So ito ang kwento ni Emil. Okay, so kilalanin natin si Emil, hindi ba? At paano siya nagbago mula sa pagiging impulse buyer to wise saver. Okay, so ito na. Si Emil ay dating isang impulse buyer o isang tao na basta may pera ay bili ng bili hanggang maubos ang pera. Tuwing araw ng sweldo, si Emil ay bili ng bili at kadalasan ay nauubos ang kanyang pera kahit matagal pa ang susunod na sweldo. Ang pera ni Emil ay ginagamit niya na pagbili ng mga bagay upang mapunan ang kanyang pangangailangan at madalas na kanyang mga kagustuhan. Isang araw ay hindi niya napansin na naubos na niya ang kanyang pera at sobrang tagal pa ang susunod na sweldo. Bigla siyang kinabahan at nalungkot dahil wala siyang savings o ipon sa sariling kitang hindi ginamit o nakatabi. Dahil dito ay nangako na magtitipid na at mag-iimpok. Sa sumunod na mga sweldo ay nagtatabi at nag-iipon siya ng kaunti. At dumating ang panahon, pumunta siya sa bangko para ilagak ang perang hindi nagasto sa pagkonsumo o pangangailangan. Laking tuwa ni Emil nang makakuha siya ng interes o dividendo o ang tawag sa kita na binibigay ng bangko mula sa naipong pera na inilagak sa loob ng 3 buwan. Dahil dito ay naging wise saver na at hindi na niya tinigilan magtipid at mag-impok. Okay, so mula sa binasa, tukuyin ko ano inilalarawan ng sumusunod na bilang at isulat ang sagot sapat lang. So narito ang bilang na 1 hanggang 5. At tingnan natin kung nakuha mo ba ang wastong sagot para dito. So isang tanong at pinakamagandang sagot. So naglinis ka ng buong bahay at nakapagtabi ka ng maraming bote ng mineral water, lumang bakal na nakaimbak at lumang pahayagan na malaking kilo ang bigat. Ano ang iyong gagawin sa mga ito at bakit? So pwedeng ano ang sagot mo? Pwede mo itong dalhin sa junk shop o kapag may dumaan na magbobote ay ibenta at maaari mong itabi yung pera na napagbilhan mo o kaya naman pwede mong bilhin na ibili ng merienda ninyong magkapatid o merienda ninyong mag-ina yung pera o kung mayroon namang pagkain sa bahay itabi at sa susunod ay maghahanap ulit kapag may naipon na naman ng mga nakaimbak na mga bote, mga dyaryo at iba pang kalakal ay ibebenta ito ulit at iipunin ang iyong mga napagbentahan. So ano yung pinakamagandang sagot sa inyong klase? Para naman sa 2 araw, so matalinong paghahanda, pamamahala at pagtitipid ng resources. So ganito rin, basa, tanong at sagot. So basahin natin ang talakayan sa 2 larawan at sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. So sabi rito, ingatan mong mga gamit mo upang di agad masira nang makaipon tayo. Opo ate, ganun nga po ang ginagawa ko. Ano ang ginagawa mo sa natitira sa baon mong pera? Inihuhulog ko kuya sa aking alkansya. Sabi mo mag-impok ako. Kapag marami-rami na, saka natin ihulog sa bangko. Okay, so napakaganda ng usapan ng magkapatid, Sana lahat ganoon. So, pagsulat ng sanaysay na isang talata lamang at hindi hihigit sa 4 at hindi bababa sa 3 pangungusap o napaka-specific at detalyado ng nais ng gawain na ito, hindi ba? Isang talata pero hindi higit sa 4 at hindi bababa sa 3 pangungusap. So, 4 na pangungusap lamang ang kailangang isagot para sa gawain ito. Gamiting sanggunian ng larawan sa pagproseso ng pangunawa at gumawa ng sanaysay ayon sa gabay na tanong. Lagyan ng angkop na pamagatang sanaysay, ang sagot ay mamarkahan sa pamamagitan ng nakapaloob na rubric. Sa inyong mag-anak, ano-anong paraan ng pag-iimpok ang ginagawa? Okay, so magnilay ka muna, balikan mo. So sa inyong pamilya ba, ano ba ang ginagawang paraan para makapagtipid o makapag-ipon? Hindi ba? So, pwedeng kapag halimbawa sobrang laki ng konsumo ng kuryente nitong nakaraang tag-araw. So, sa ngayon, para makatipid at makaipon muli,
ano ang gagawin? So sa halip na maghapon, magdamag na naka-aircon, baka talagang sa mga oras na lamang na hindi kaya yung tindi ng init ng panahon. So doon na lamang bubuksan ang aircon. At iba pang mga paraan ng inyong pamilya para makapag-ipon ng pera. So narito yung paraan kung paano kayo bibigyan ng marka sa inyong sanaysay. Okay, sasagutin natin ang tanong, balikan natin yung larawan ng magkapatid at sagutin natin ang mga tanong. Nagpakita ba ng paggalang sa nakatatanda ang dalawang bata sa larawan at paano? So tama, nagpakita kasi 'di ba sinabihan nung sinabihan nung kuya yung kanyang kapatid o nung ate yung kanyang kapatid na ingatan yung kanyang mga gamit nang sa gayon hindi na paulit-ulit yung pagbili at para yung pera na gagamitin na pambili ay maipon nila. Okay, sunod naman ay tinanong 'di ba nung kuya yung kanyang nakababatang kapatid kung ano yung ginagawa niya doon sa perang natitira mula sa kanyang baon. So sabi nung kapatid ay iniipon niya at nilalagay niya sa kanyang alkansya at kapag marami-rami na ay saka na nila ito ilalagay sa bangko. So paano nyo ipinakikita ang paggalang sa inyong nakakatandang kapatid lalo na sa paraan ng pag-iimpok? Okay, so pwede na halimbawa kayo ay manghihiram ng gamit maski sa inyong nakababatang kapatid ay iingatan ninyo yung gamit, hindi ba? Para nang sa gayon, maibalik nyo ito sa kanila ng maayos, hindi nasira, hindi na kailangang bumili pa, makakatipid na at naigalang mo pa ang gamit ng iyong kapatid. Siyempre, kahit kapatid natin na nakababata sa atin, kailangan matuto tayong igalang yung kanilang mga gamit at mga pag-aari nila. Hindi ibig sabihin na mas nakakatanda tayo ay pwede na nating sirain at kunin na lamang basta-basta yung kanilang mga gamit. So magpaalam tayo ng maayos, gamitin natin ng tama, huwag natin sirain at ibalik natin ng maayos. Nang sa gayon, hindi masira, hindi na kailangan magpabili kay nanay at kay tatay at matitipid ang pera. So magagamit sa ibang gastusin sa bahay o kung hindi man ay may ipon sa alkansya. Para sa ating ika-4 na araw, okay, so narito yung mga hamon at hadlang sa pagtitipid para sa kinabukasan. So muli tayo ay magkaroon ng basa, tanong at sagot. Matipid na, matapat pa. Si Nelson ay isang batang matipid at matapat. Hindi siya gumagastos para sa mga walang kwentang bagay. Sa halip, iniipon niya ang labis niyang pera at inalalagak sa alkansyang kawayan. Minsan, inutusan si Nelson ng kanyang ina na bumili ng ulam para sa hapunan nila. Hindi inakala ni Nelson na may sukli pa siya sa 30 pisong ibinayad niya. Natuwa siya sa sabay bulsa ng sukli. Habang naglalakad pa uwi, naisip ni Nelson na kupitin ang pera ngunit kanyang naalala na ang perang ipinambili niya ay kita ng ina sa paglalako ng paninda sa palengke. Ano sa palagay mo ang ginawa ni Nelson? Pagdating ng bahay, iniabot niya ang sukli sa ina. Matapat ka anak, kunin mo na ito at idagdag sa alkansya mo. Pahayag ng ina. So ano ang masamang naisip ni Nelson sa sukli mula sa ibinayad niya? So naisip niya itong kupitin at itago na lamang. So paano naiwasan ni Nelson ang naisip niyang maling gawin? So naisip niya, habang iniisip niya, dumapo sa isip niya na yung perang pinambayad niya ay mula sa kita ng kanyang nanay sa pagtitinda ng mga paninda. So naisip din niya yung hirap na dinadanas ng nanay niya para kumita ng pera. Hindi madaling magtinda, hindi ba? Kasi hindi naman lahat bumibili ng paninda natin. Tama po ba? So naisip niya yung pagod ng kanyang nanay, yung hirap na pinagdadaanan nito sa paglalako ng paninda, kaya naman hindi na niya ginawa yung kanyang hindi magandang naisip na gawin. So panggrupong pagsasanay, so sa kwento ni Nelson, muntik nang maging hadlang sa kanyang pag-impok ang balak niyang pagkupit sa pera. Mabuti na lang at ito ay hindi natuloy. Mag-isip ng isa pang konkretong hadlang kung bakit hindi tayo nakakaipon para sa ating kinabukasan. Magbigay ng mga tumpak na solusyon para ito ay maiwasan. So halimbawa, mahilig tayong kumain, hindi ba? Mahilig tayong basta makita tayong
merienda, na sa tingin natin ay meron pa naman tayong natirang baon, binibili natin, hindi ba? So sa paanong paraan tayo makokontrol natin yung hadlang na ito? Pwedeng uminom ng maraming tubig. Kasi kapag uminom tayo ng maraming tubig, nabubusog tayo. Hindi na natin may isip kumain. O kaya naman, talagang yung disiplina natin na pagkatapos ng klase, halimbawa, uuwi ng bahay, wala na akong makikitang tindahan, diretso ng bahay, sa bahay magmimerienda, iinom ng tubig, itatabi o ihulog sa alkansya ang natirang baon. So, yun yung isa nating halimbawa na pwede yung gawin, Okay. So, ano pa? Ilista lamang, halimbawa, nagpapabili ng gamit para sa pasukan, ilista lamang yung mga talagang kailangan. Huwag nang bumili ng mga sticker na hindi naman kailangan. Yung mga ibang mga halimbawa, kung meron ka ng isang set ng color pencil or color pen, okay na yun. Huwag nang magpabili pa ng oil pastel, watercolor, na hindi pa naman kailangan talaga. Kasi hindi naman lahat ng art projects natin ay gagamit ng ganoong mga art material. So, saka na lamang bumili kapag kailangan na ito sa paaralan. So, kung hindi pa naman kailangan, meron ka namang color pens o color pens, color pencils, okay naman na iyon. Hindi naman masyadong maselan siguro ang teacher natin para hindi ka payagan na gamitin yon. Lalo na kung pangkulay lang naman. Pero kung ang iyong art na gagawin ay nangangailangan na, yan na, ng oil pastel, ng watercolor, so saka na lamang bumili. So, kung halimbawa, ang kailangan lang naman ay 2 lapis, 2 ballpen, o bumili naman ng 2 o 3, wag ng 10, wag ng 20 pirasong ballpen. So, para makapagtipid at magamit pa sa ibang mas mahalagang bagay ang pera ni nanay at tatay. So, narito yung rubrics kung paano kayo mamarkahan. Sa kwento ni Nelson, maaga pa't agad niyang naiwasan ang maling balak na naisip. Sa iyong palagay ang maaring mangyari kung ito ay kanyang ginawa? Isulat ang iyong sagot sa padlang. So, maari kasi kapag nakasanayan na niya yon, nagawa niya ng isang beses, maari na niyang ulit-ulitin ito. Hanggang sa parang hindi na siya nakukonsensya na ginagawa niya na ito. Dahil sa tingin niya, nagiging tama na yung mali niya ang ginagawa. So, ganun po yon. So, yung kapag alam natin na hindi tama, wag na natin gawin. Kasi kapag nasimulan natin ito, at wala naman, hindi naman ako nahuli, parang magiging habit mo na hanggang sa madala mo na yan sa iyong pagtanda. So, hanggang sa yung isang simpleng bagay na iyon, naging ugali mo na at hindi mo na kayang tanggalin na hindi magandang gawin. So, dito, tama, mali at dahilan. So, sabihin kung tama kung ikaw ay sumasangayon at mali kung hindi, at ibigay ang iyong dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Okay, so ito yung mga kilos na nagpapahalaga sa pag-iimpok bilang paghahanda sa sariling kinabukasan o nagpapakita ng pagiging maagap bilang isang pagpapahalaga. So, lagyan ng check kung ano yung iyong sagot. So, mag-iipon ako at mag-iimpok para sa kinabukasan ng iba. Okay, para sa akin, mali. Siyempre, bago mo isipin ang kinabukasan ng iba, isipin mo muna ang iyong kinabukasan. Maliban na lamang kung ang iniisip mong kinabukasan ng iba ay kinabukasan ng iyong, halimbawa, kapatid, kinabukasan ng iyong, o kung ikaw ay matanda na. Pero siyempre, grade 5 pa lang, hindi ba? So, parang pwedeng sa sarili mo o sa iyong kapatid. Pero sa ibang tao, medyo mahirap ang buhay ngayon, medyo unahin muna natin ang ating sarili. Kung may extra, malaking extra, saka natin pag-ipunan ang iba, hindi ba? So, may ginagawang mali ang aking matalik na kaibigan, mamaya ko pagsasabihan. So, maaari mo namang pagsabihan, o kung sa tingin mo hindi pa maganda yung timing ngayon, pwede naman ding mamaya. Pero dapat na pagsasabihan. Walang gantimpalang pagiging matapat at maagap, mali. Hindi ba? Kapag matapat ka, madalas ikaw ay binibiyayaan. Kahit pa sabihin mo walang reward yan. Pero yung pasasalamat ng tao sa iyo na natulungan mo dahil naging matapat ka, wala po yung katumbas na halaga. At yung pagiging maagap natin, tayo ay naghahanda lagi. Lalo na alam natin yung mga laging mga kalamidad na dumarating sa ating bansa. Lagi tayong may stock na noodles, delata, no, yung mga biskuit,
at meron tayong nakatabing pera, so dapat yon ay ginagawa dahil hindi natin alam mo yung mga posibleng mangyari sa hinaharap. So walang gantimpala ang pag-impok para sa sarili kung hindi salamat. So hindi, kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari, hindi ba? So paano kung halimbawa isang araw walang benta si nanay mula sa kanyang paninda, wala kang baon kinabukasan, hindi ka ba papasok? Pero dahil ikaw ay may ipon, hindi mapapasok ako, may naitabi pa ako rito. So, hindi ka nakapag-absent. So, anumang sobra, lalo sa pera, ay dapat na maagap natin ipunin o impokin. So, tama po yan. Okay, so magnilay at sagutin ng mga sumusunod. Okay, so bilang mag-aral na may kabutihang asal, oo, ikaw yon. Anong kabutihang asal ang iyong natutunan sa aralin ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? Okay, at maalaala mo kaya, balikan ng iba't ibang karakter na natalakay sa aralin. Naranasan mo ba ang kanilang sitwasyon? Anong kabutihang asal at wastong pag-uugali ang iyong ginawa? Pumili ng 3 karakter lamang at isulat ang sagot sa mga patlang. Markahan ang sagot ayon sa rubrics na nakapaloob. Narito ang iyong gawaing pantahanan. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa GMRC Quarter 1 Week 3. So nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin at laging matutong mag-impok, mag-ipon kahit kaunti. Hindi naman kailangan sa pagkatapos ng isang buwan, 1 milyon kaagad ang ipon. Ang tinuturo dito ay yung kahit paunti-unti, dahil natututo kayo mag-ipon, nagiging ugali nyo na ang mag-ipon. Diba? Parang kanina, kapag hindi ka gumawa ng maganda, nagiging ugali mo na yung nadadala mo na. Pero ito, yung tinuturo natin, kapag natuto kang mag-ipon, kahit paunti-unti, nadadala mo na hanggang sa iyong paglaki at hanggang sa pagtanda mo ay nakakaugalian mo na mag-ipon ng extra mong pera o yung sobra o labis mong pera o labis na resources. So, yun, sana ay tumimo iyon sa inyong mga isipan para pagdating ng panahon, sabi nga, kapag may itinanim, may aanihin. Kapag may sinuksok, may madudukot sa oras ng pangangailangan. So, maraming salamat. Ako si Teacher Aisa. Hanggang sa susunod nating aralin sa GMRC. Maraming salamat at paalam!